Megalong shoutout po sa lahat po ng Tekram community at ito nga po si Roland TV Vlogs. Muling magbabalik ko pang magbigay po ng reaksyon about nga po dito sa post nitong Stephen po na hindi mamatay-matay at walang katapusan ang paninira kay Tatay Tekram dahil sa kagustuhan niyang sirahin si Tatay Tekram ay kung ano-ano na lang po ang kanyang pinupost. At ito namang na mga galamay niya po ay patuloy pa rin po sa kanilang pagsasabi na ginamit kung ano-anong pinagsasabi nila kay Tatay Tekram. So ito po, babasahin ko lang po yung ibang mga comment po nila at sa mga post naman po ni Stephen na talagang literal po na talagang siya po mismo ang nakikipaglaban o nakikipagdebate dito sa lahat ng vloggers ng Tekram community. At ito nga po ang sinabi nga po ng isang comment ay ito po ay babasahin ko. Kung may kasalanan man ang nagawa ang batang hindi pa din dapat nasasaktan ng pisikal o emosyonal at di kasi nabubura yung sa isip at sa puso ng bata kahit nasabihin man ng bata na nakalimutan na, yun lang babalik at babalik din. Di ba? Tapos sasabihin po nila na sinaktan sa emotional. Paano babalik at babalik? Eh yun din naman po kung ano po yung ginawa ni Tatay Tekram na binigay po ng pagmamahal para sa kanya, eh binaliwala niya po lahat. Tapos kung makapagsalita po kayo, parang ganun na po ba ang ugali ni Tatay Tekram? Ganun po ba ang pagkakakilala niyo kay Tatay Tekram? Kayo po mismo na dati na sumusuporta at sumusubaybay sa lahat po na ina-upload ni Tatay Tekram. Kayo po mismo ang nakasaksi kung ano po ang pagkaugali ni Tatay Tekram. Tapos sasabihin ninyo na kung ganun po si Tatay Tekram na ginagamit, pinagkakitaan si Dave, na sinasabi ninyo na sinaktan siya, tapos yung mga itong si Daisy na nagsabi na sinabi daw niya na padalin daw sa ospital, masakit daw yung tenga nitong bata, nag-text daw po sila kay Nanay Jack at sininlang. So yun po kasi ay mga gawa-gawain lang po ninyo, di ba? Hindi nyo kailangan pangunahan kung ano po ang gagawin ni Tatay Tekram o ni Nanay Jack, kung paano niya po disiplinahin o kung paano po niya dadalhin o kung paano po nila dadalhin yung bata o pagagamot. Huwag nyo po sila pangunahan dahil hindi nyo po sila pag-aari. At wala po kayong karapatan diktahan si Tatay Tekram at si Nanay Jack sa kagustuhan ninyo. Porkit po ba sponsor kayo, nagbibigay kayo? Ikaw dising wakwak. 500 lang binigay mo kung makapag-utos ka, kung makapagsalita ka kay Nanay Jack, ganun-ganun na lang. Sino ka ba? Isa ka lang naman wakwak na walang kwenta di ba? Tapos sasabihin mo kay Nanay Jack, sinisin lang, nagagalit kayo, nadalhin sa ospital ng batang gargawidor na to. Para saan? Sa kagustuhan mong magmagaling? Sa kagustuhan mong magaling ka sa mga pabida-bida mong ginagawa? Hindi dapat ganyan. Tapos ito pa po, yung sinabi pa po nitong isa, naramdaman na kasi ni Kuya Biel na ginagamit na lang siya para pagkapirahan. Wala na yung pagmamahal na at matinong bata na si Kuya. Ramdam na niya lahat iyon. Ikaw ba naman na may sakit ka na? Yun di ba yung nabanggit ko po na may sakit nga daw po, nagalit daw po si Daisy Wakwak at saka daw po itong si Francis o si Ninong Francis na talagang nasabing dalhin daw sa doktor. Di ba? Kung magganong po masakit po pala yung tenga niya bakit hindi kayo yung pumunta? Bakit hindi nyo pinapunta si Francisca, di ba? Para dalhin niya. Total, siya lang naman ang may kagustuhan na lahat ng ginagawa niyang ito. Di ba? Dahil nga, pabida-bida kasi kayong pare-parehas. Hindi nyo alam kung sino yung magaling sa inyo o kung sino yung matalino sa inyo dahil pare-pares naman kayo mga walang ya at walang kwentang tao, di ba? Pare-pares kayo. Masasabi namin dito at masasabi ko rin ng mga wala kayong utang na loob kay Tatay Tekram, di ba? Kung ano na lang yung siguro yung sinasabi nyo kay Tatay Tekram dahil sa kagustuhan nyo pabagsakin o sirain yung pangalan niya. Pero ang pagkakamali nyo lang, hindi nyo kayang sirain o pabagsakin si Tatay Tekram. Diba? Dahil nandito kaming lahat na tunay na nagmamahal at nagbibigay ng suporta kay Tatay Tekram. At isa pa, maraming sponsor na nagmamahal kay Tatay Tekram at nagtitiwala. Yan kasi ang hindi nyo kayang gawin na mag-vlog kayo na walang views, di ba? O gawin nyo na ng YouTube channel niyan si Dave nyo, di ba? Para malaman kung sikat po ba talaga siya sa buong mundo, kung sikat po ba siya sa kanyang mga ginagawa, kung meron po bang manunood sa kanyang mga pagbablog niya. Kaya huwag nyo masyadong sinasabi na si Tatay Tekram kung hindi dahil kay Dave, eh walang views. Magulat kayo sa mga ina-upload niya one day, di ba? Hindi po lahat na bawat ina-upload po ay nagbabiral.
At hindi po bawat isang video kay kapag in-upload po, kailangan panoorin po lahat yan. Hindi po, dahil mismo po si Lolo Whitey po ang nakakaalam niyan kung isasuggest niya po o isasuggest niya sa merong mga YouTube account. Diba? Para panoorin po nila. Salamat na lang kayo, nakilala nyo si Dave Nandel kay Tatay Tekram, tapos kayo sinasabi nyo mga wala talaga kayong utang na loob, no? So, kumbaga parang dito sa sobrang kakapalan ninyo, hindi nyo na alam kung ano yung mga pinagsasabi ninyo. Diba? Tapos sasabihin ninyo pinagkakakitaan, kayo mismo ang literal na pinagkakakitaan nyo itong batang kargador na to. Diba? Ng nanay na may bisyo, masakit sa bata, yun sabihin na mo in public, di ba parang pinahiya mo siya. OMG, di mo talaga minahal. Ano hindi niya minahal? Di ba? Kung hindi niya po minahal si batang kargador, bakit inanap niya yung pamilya niya? Bakit inanap niya itong nanay niyang walang kwenta, na walang na talagang hindi niya pinagmalasakitan yung kanyang anak? Di ba? Tapos sabihin niyo hindi niya po minahal? Wala kayo sa lugar ni Tatay Tekram. Wala kayo nung araw na inahanap ni Tatay Tekram yung pamilya niya. Tapos sasabihin ninyo, hindi niya minahal. Ang gagaling nyo makapagsalita, ang gagaling nyo makapag-comment, para meron lang kayong mamema para kay Tatay Tekram, para meron lang kayong mamema sira, may masabi. Di ba? Kung hindi kay Tatay Tekram, hindi makikilala o kagaya niyan, di ba? Kundi dahil Tatay Tekram, no, nakita si Tatay Alan na fake, na tatay niya fake, di ba? Napabahayan. Hindi ba sapat yung pagmamahal na binigay para dito sa batang kargador na to? Ano bang gusto ninyo? Kailangan ba ipakita dito sa vlog? Kailangan ba ipakita sa bawat ina-upload niya? Kailangan niyayakap niya lagi. Laging oras niya nandiyan nakatuon. Bakit wala na po bang ibang anak sa Tatay Tekram? Wala po ba siyang trabaho? Wala po ba siyang misyon? Yun na lang po ang tingnan ninyo, hindi po lahat ng oras panahon, kasama niya itong batang kargador na to. Kaya nga po niya kinuha doon sa Divisoria at inuwi, binigyan ng bahay, binigyan ng mga tita at lolo, di ba? Para bigyan po ng magandang kinabukasan. Pinag-aaral niya, di ba? Hindi bawat video bawat video po i-upload po dyan, makikita nyo ang batang kargador. Di ba? Nagpo-focus po si Tatay Tekram sa magandang kinabukasan itong batang kargador na ito. Nakaso, ang ginawa ninyo, wala lang hiya nyo si Tatay Tekram. Di ba? Ginamit nyo si Francesca para lihim na makapasok sa bahay ng mga malalastas family. Na gawin niya yung mga ginawa niya, na nilason nyo ang bata, ang kaisipan niya para sa kagustuhan ninyo. Diba? Ang gagaling nyo magsalita, wala kayo sa lugar ng Tatay Tekram. Hindi sa lahat ng oras kasama niya. Hindi sa lahat ng video kasama niya. Gusto ni Tatay Tekram mapaganda yung buhay niya, makapagtapos ng pag-aaral. Pero anong ginawa ninyo? Diba? Tinarantado nyo si Tatay Tekram dahil sa sobrang inggit nyo sa kanya. Kaya nga, diba, ang sabi, inggit pikit. Kayo lahat, mga inggit pikit kayo kay Tatay Tekram. Diba? Tatay po siya, inadapt niya po yan. Kailangan niya pong disiplinahin. Diba? Sino ba namang ama na magulang na kapag nagdesisyon ka, sinabi mo sa kanya, anak mo lang siya, pababayaan mo, manguna sa'yo. Di palit na lang sila ng pangalan. Siya na si Tekram, siya na si Dave. Si Tatay Tekram na si Dave, si Tekram na si Dave. Ganon bang gusto ninyo? Walang ama, walang magulang na susunod sa mga anak. Tandaan nyo yan. Mga anak lang sila. Diba? Dapat ang magbigay ng respeto at paggalang itong batang kargador na to, dahil kung ano ang binigay ni Tatay Tekram sa kanya ay kagustuhan niya na mabigyan ng magandang kinabukasan itong bata na to. Kaya lang hindi, di ba? Winalangya niya sa Tatay Tekram. Walang utang na loob, pinakain, binigyan ng magandang tirahan, pinag-aral, di ba? Binihisan, di ba? Dati nakikita mo siya na parang ang sarap niyang yakapin, mukhang mayaman, nire-respeto, parang ganun Pero ano ngayon, makikita natin siya, para na siyang busabos, di ba? Na wala nang pinagkaiba sa mga batang kali ngayon, di ba? Tapos ang gagaling ninyo magsalita para sirain nyo lang lalo si Tatay Tekram. Hindi nyo magagawa yan. Kasi si Tatay Tekram ay napakabuting tao. At kung makapag-post, akala mo siya yung literal o siya talaga yung legal na tatay. Kung makapagsalita at kung makapag-post at kung makapagsalita ng pagdidemanda. Bakit? Anong karapatan mo para magdemanda? Meron ka bang karapatan para magdemanda ka? Ikaw ba yung tunay na tatay? Di ba? Hindi ka tatay. Isa ka lang din sponsor
na nagpakatanga, na napapakatanga muli, at kayong lahat na mga wakwak ay nagpakatanga kayong lahat dahil ginawa nyo sa sarili nyo yan. Kaya panindigan ninyo, dapat inaharap nyo yung consequences ng ginawa ninyo kay Tatay Tekram. So kami ngayon, nandito kami para ipamukha sa inyo lahat ng kagaguhan ninyo. Di ba? Itong comment po ni Sir Peter Rivero, babasahin ko lang po sabi niya, Stephen, wala kang karapatan, wala ka kahit kaunting legal authority para i-represent si Dave itong usaping legal. Hindi din pwede na si Dave ang magsasampa ng reklamo dahil alam niya kung gaano siya ka-guilty. Dahil totoo naman po yan. Alam niya sa sarili niya kung ano yung ginawa niya kay Tatay Tekram dahil sa ginawa niya sa mga family malalastas. Binastos niya, pinagsinungalingan niya. Di ba? Yun yung katotohanan dito. Dapat yan ang alam mo. Dapat yan ang basahin mo yung mga comment dyan, Stephen, na bobo na tanga. Di ba? Ang galing-galing mo magpo-post pero yung legal na hindi mo pala alam yung mga legal, di ba? Ang galing-galing mo magdemanda, wala ka namang karapatan. Ang bobo-bobo mo. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi ka naman tatay para ganyan ka mag-react. Ano? Dahil sa kagustuhan mo, magpabida-bida ka? Magyabang ka? Wala na. Sunog na ang utak mo sa katangahan mo. Di ba? Sunog na lahat yung katangahan ninyo. Lalo-lalo nitong basing wakwak na to. Ang tanda-tanda na, walang pinagkatandaan. Ang bobo-bobo din. Di ba? Ang gagaling ninyong lahat Akala ninyo, tatalino nyo, pero ang bobobo naman ninyo. Di ba? Yun yung katotohanan dito. Real talk lang tayo. Bobo kayo, mga tanga kayo. Sa mga ginawa ninyong kagaguhan, di ba? Yung consequences, hindi nyo kayang harapin. Di ba? Kung ano na lang ang ginagawa ninyo, kung ano na lang yung paninira nyo kay Tatay Tekram, dahil alam nyo sa sarili nyo, huling-huli na kayo, bistado na kayo sa mga ginagawa ninyo. Di ba? Dahil sa katangahan ninyo. Di ba? So yan guys, magpapalam na po ako. Hanggang dito na lang po yung kaya kong reaction dito sa usaping na to, sa magpa-post po ni Stephanie Baliw. Diba? Na talagang literal po na baliw na siya, na yung utak niya po ay nasa puwit na. So sa gusto pong magbigay ng kanilang mga opinion, nandiyan po sa baba ng comment section. Pwede nyo pong mag-comment kayo dyan. At sana po, lagi po kayong mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel, sa Rolly TV Vlogs. At pindutin nyo na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa mga video na ina-upload natin at sa mga live pa po natin. And God bless po sa inyo lahat.